Tatlo daw ang kanyang pagdating eh. Ang una, yung kanyang pagdating dito sa lupa, ang Panginoong Hesus. Ang ikalawa daw na pagdating ay nang tinanggap ng tao sa puso si Jesus. Yun daw ikalawang pagdating, yung ating pagbabago. At ang ikatlo daw na kanyang pagdating sa katuruang katisismong katoliko, sa atin pong katuruan, ay yung kanyang muling pagbabalik. Continue. Ano ba yung mga pahayag ng ating Panginoon? Yung kanyang mga salitang, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Sapagkat noong mga panahon na yon, maaari ang mga Pariseo, Eskriba, mga saserdote, tagapagturo ng kautusan ay palaging humahanap ng mga tanda. At meron sila mga tanda, mga sign na alam nila na uulan kapag makapal ang ulap sa kanluran. At kapag naman umiihip ang hanging timog, sinasabi nilang iinit. Nangyayari ngayon, di ba? So sinasabi ng ating Panginoon na marunong silang bumasa at totoo naman yung kanilang mga pagbasa, yung kanilang mga natatandaan, yung mga tandaan nila na mangyayari yun. Pero meron po sinasabi ang Panginoon sa kanila, mga mapagpaimbabaw sila eh. Bakit naman sila mapagpaimbabaw na sinasabi ng ating Panginoon ayon sa ating pagbasa? Marunong kasi silang bumasa ng mga palatandaan sa lupa at sa langit. Ngunit meron silang hindi nababasang mga tanda. Ano yung mga tanda? Anong mga kasalukuyang panahon? Ito pong nagaganap sa ating bansa, sa ating mundo. Ito po yung mga palatandaan. Magkakasunod na po kasi yung pagbasa eh. May mga sign, may mga tanda sapagkat malapit na po ang Kapaskuhan din, di ba? Ang unang pagdating ng ating Panginoon. Tatlo daw ang kanyang pagdating eh. Ang una, yung kanyang pagdating dito sa lupa, ang Panginoong Hesus. Ang ikalawa daw na pagdating ay nang tinanggap ng tao sa puso si Jesus. Yun daw ikalawang pagdating, yung ating pagbabago. At ang ikatlo daw na kanyang pagdating sa katuruang katisismong katoliko, sa atin pong katuruan, ay yung kanyang muling pagbabalik. Kaya yung kanyang muling pagbabalik. At marami pong mga sign, palatandaan yung kanyang pagbabalik. Sign of the times na tinatawag, yung end times na tinatawag. So sila ay mapag-imbabaw para kay Jesus sapagkat hindi nila nababasa yung mga tanda ng kasalukuyang panahon. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Bakit hindi daw nila mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Sabi dito sa ating binabasa, may isang sipi na napakaangkop sa Ebanghelyo ngayon. Ano yon? Gamitin mo ang iyong tinig para sa kabaitan. Ito daw ating tinig ay gagamitin sa kabaitan. Paano ba gamitin ang tinig para sa kabaitan? Di gamitin para sa Panginoon. Siguro maging mga awit. Diba? Ang ating bibig ay palaging nagpupuri. Diba? Nagpapasalamat. Ang ating bibig ay nakabubuti sa pandinig ang lahat ng binibitawan nito. Nakapagpapalakas ng kalooban ng isang tao ang lahat ng namumutawi sa ating bibig. Yun siguro ang ibig tukuyin ng ating binabasa ngayon. Gamitin mo ang iyong tinig para sa kabaitan. Ano ang gagamitin sa bibig? Sabi sa ating binasa ay maging mabait. Yun. Paano ba maging mabait ang ating bibig? Siyempre, kapag maging mabait yung ating bibig, ibig sabihin nakakatuwa lahat ng sasabihin nito. Pag sinabing maging mabait yung ating tinig, siyempre una, kailangan palaging nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Susunod noon, ang lahat ng mga namumutawi sa ating bibig ay nakapagbibigay ligaya, pag-asa, kalakasan, katatagan. Ang ibig sabihin, kapakinabangan sa lahat ng makikinig doon sa lahat ng mga salitang ating sasabihin. Thank you, God, for everything.